Alright, so mapagpalang gabi po sa bawat isa. Welcome to Hensume Baptist Temen, Berean Search. At ngayon lang po ulit tayo nakapag-live. So, welcome po sa ating mga kaibigan dyan. Ang ating pong pag-uusapan, which religion is right? Which religion is right? Sa dami po ng relihiyon sa mundo, di ba? Magsasabi, kami ang tama. Tapos yung iba naman, sila din ang tama. Ano nga ba ang tamang relihiyon? So sa gabing ito, pag-uusapan po natin. Ano? Ayan, magandang gabi po sa bawat isa. Sa ilang sandali po, mag-uumpisa tayo. Maganda po ang ating topic. You can send your question dyan. Mamaya po, sagutin natin yan. Jugwa, sino yung tamang religion? Which religion is right? Tapos, we will define the word religion also para naman maging malinaw sa ating mga kaisipan at sa mga manonood, ano ba talaga yung religion. Kasi every religion in the world, sa dami ng religion ngayon, di ba? Magsasabi nga, sila nga ang tama at yung iba naman ay mali. Paano natin malalaman alin sa kanila yung totoo at nagsasabi ng katotohanan? Maraming tao pagka tinanong, di ba? Nasa tama ka bang relihiyon? Baka naman mali yung inyong relihiyon. Yun iba naman, dahil kasi ipinanganak sa ganong kinamulatan na relihiyon. At yun nakaagad ang kanilang iniisip na tama. Ano? Pero, alam natin na hindi ko mo kung saan kang ipinanganak na relihiyon, yun nakaagad yung tama. Di ba? So, sisiyasatin natin. Ang ilan sa mga pagsisiyas at mga paraan, pwede nyo pong alamin sino yung founder ng religion. Yung credential ng religion, ating pong kikilalanin at aalamin. And the evidence of the divine inspiration of its textbook. So, ang bawat religion naman ay may kanya-kanyang mga aklat. Yung iba ay mga libretas at mga libro. So, ano-ano yung kanilang mga kasulatan na pinangahawakan at yung kanilang puno o pinuno, ba't ito na itatag. Siya nga pala, pag sinabing religion, ito ay malawakan, hindi po siya tumutukoy lamang sa mga denominasyon o grupo ng mga relihiyosong organisasyon. So, yung iba, ang unawa nila sa word na religion, ito yung kanilang simbahan na kinaaaniban. Yung iba naman, kung ano na yung kanilang kinagisnan, yun na kaagad yung kanilang pinapaniwalaang relihiyon. Pero sa ating pag-aaral, aalamin natin which religion is right. Number one, by defining the terms, the word religion. So, bago tayo magpatuloy, shout out po sa bawat isa. Ayan, you can repost or share our live and you can send your questions also sa ating po mga comment section, sa ating po comment section. Shoutout po sa mga kaibigan natin dyan at mga kasama natin ngayon at pag-aaralan natin ano ang tamang relihiyon. At syempre, lalagpak tayo, pupunta tayo na bakit ang mga Kristiyano pinaniniwalaan na ito ang tunay na relihiyon. So pag-usapan muna natin. Okay? Ano ba yung word na relihiyon? So take note nyo na po para sa mga naghahanap ng liwanag at katotohanan. Religion, pag-aaralan natin in biblical and linguistic theological presentation. The etymology of religion. Religion. Yung English word na religion comes from the Latin word religio. Ito po ay galing sa Latin word na religio. Merong dalawang major historical explanation sa pinagmulan ng salitang religion. Number one is yung religare. To bind again. Yung re ay nangangahulugang again and ligare to bind or tie, fasten. Meaning to bind again, to reconnect or to restore a relationship. Yun po yun sa Latin. Yun pong mga explanation na ganyan ay mas pinaburan po ng mga sinaunang Kristiyano kagaya nila Lactantius. Ang kahulugan nito sa Biblia, ang tao ay nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan.
in Isaiah 59 verse 2 and Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Through Christ, sa pamagitan ni Kristo Jesus, pag tinanggap mo siya sa iyong puso, ang sangkatauhan ay naipagkakasundong muli sa Diyos. At merong ministeryo o gawain ng mga tunay na mga Kristiyano, mananampalataya, na ipagkasundo maski ang ibang tao sa Panginoon. 2 Corinthians 5:18 to 19, Romans 5:10, dahil dito tiyak na mariligtas tayo. And John 14:6, Jesus is the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father, but by the Lord Jesus Christ. Therefore, religion is God's work. Gawa ng Diyos ang relihiyon of restoring sinful man into fellowship with Himself through Jesus Christ. Ibig sabihin, kilos ng Diyos na gumagawa sa relihiyon na para maipanumbalik, para maipagkasundo muli ang mga tao sa nasirang relasyon sa Diyos. Pangalawa yung religere. Religere. Sa relihiyo. To observe carefully. Yun yung pangalawang explanation. Yung common, yung religare. Pangalawa naman, yung religere. To observe carefully, yung re na again, and ligere, to gather, read, consider carefully. Pumapatukoy sa mga practices, sa mga pinaniniwalaan ng mga ginagawa na tapat na sinusundan. It emphasizes careful worship, yung pagsamba ng maingat, reverence to God, yung paggalang, and faithful devotion, yung talagang masiding damdamin na tapat, nagsasamba sa Panginoon. Ano naman yung tamang etymology pagdating sa historical? Most linguists believe religere best explains the original Roman meaning of religio, yung ikalawa, observance, faith, and practices. Pero mas maraming Kristiyano ngayon ang ginagamit nila yung religare because it beautifully reflects the Bible's message of reconciliation through Jesus Christ. Kasi po mas ine-emphasize ng religare na pagpapaliwanag yung relasyong ipinagkakasundo, ipinanunumbalik sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya sa dalawang paliwanag pagdating sa relihiyon sa Latin ay parehas namang kapaki-pakinabang. Kapag pinagsama mo, it is restoring man to God, religare, while living faithful devotion and worship, religere. Yun po yun sa Latin ng relihiyo. Pangatlo, the Bible concept of religion. Ano naman ngayon yung sa Biblia? Tandaan natin ang Biblia, hindi po siya naisulat sa Latin. The Bible, the Old Testament Bible was written on Hebrew, Aramaic, and the New Testament was written on Greek. Therefore, we must study the biblical words in Hebrew concept and in Greek concept. Sa Hebreo, ano naman ang salita o etymology pinagmulan ng word na religion? Sa Hebrew word, ito po ay yir'ah. Yir'ah. Ang meaning po niyan ay fear, reverence, and awe. Yung awe, tumutukoy po siya sa talagang paghanga. Yung reverence, paggalang na banal. At yung takot, dito, ito po yung reverence. Ito yung banal na pagkatakot. Psalms 111 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Hebrew concept ng religion, true religion begins with the reverence toward God. Yung paggalang, banal na takot sa Diyos, pagdating sa salitang Hebreo na kung saan isinulat ang lumang tipan, pumapatukoy siya sa pagkatakot, banal na pagkatakot, paggalang sa Diyos. Meron ding word na abad. Abad, pagdating sa Hebreo. Ang meaning naman ay to serve and worship. Sabi ng Exodus 23 verse 25, you shall serve the Lord your God. Exodus 23:25 po yan. Ibig sabihin, religion sa Hebreo, tumutukoy din siya sa paglilingkod sa Diyos. Ito po ay talagang kilos ng tao. Religion. Pagdating sa Hebreo biblical concept. Ano po? So, sa Greek naman,
Greek concept sa New Testament. Ang word na religion, tumutukoy naman siya sa threskeia. Threskeia, meaning religion, religious worship, or outward devotion. Ito po yung panlabas na pagiging deboto mo sa Diyos. Sabi ng James 1:27, pure religion and undefiled before God, yun po yung sinasabi, it means outward devotion or worship. Yun po ang tukoy sa relihiyon. Nagiging malinaw unti-unti sa inyo na hindi pala ang relihiyon tumutukoy sa inyong denominasyon, sa inyong kinaanibang simbahan, o sa kung anumang relihiyosong grupo na kinaaniban nyo. Ang religion, tumutukoy siya sa outward devotion, sa inyong worship, sa ating compassion, sa ating character, holiness, and obedience pagdating sa Greek word ng Biblia. Pagdating naman sa Hebrew word, halos ganun din. Banal na pagkatakot sa Diyos, paghanga sa Diyos, at makikita po natin paglilingkod sa Diyos. Yun po yung religion sa Biblia. Ngayon, para po mapanumbalik tayo sa tamang pagkaunawa ng relihiyon, mas kilalanin po natin yung sinasaad po sa Biblia sa konsepto ng Hebreo at ng Griego. Ngayon, yung pangalawa naman pagdating sa Greek, ito'y tumutukoy na Eusebia. Eusebia. Ang meaning niyan ay godliness, reverence, devotion. So it is consistent sa Old Testament, yung New Testament definition o meaning ng religion. Sa 1 Timothy 4:8, true religion produces godly living. Yung tamang relihiyon, yung tunay na relihiyon, the right religion produces godly living. Ito po yung naghahayag, nagbibigay ng makadiyos na pamumuhay. Kaya ngayon aalamin natin unti-unti, ano ba yung hindi relihiyon? What religion is not? Para po maging malinaw sa inyo at hindi na maging kalituhan. Religion is not merely church attendance. Hindi po siya patungkoy lamang sa pagdalo-dalo nyo sa mga simbahan o sa anumang mga grupo. Religion is not merely rituals. Hindi po siya pumapatukoy sa mga ritual. Religion is not merely ceremonies. Ayon sa Biblia, religion is not tradition. Iba po yung tradisyon. Ito yung mga nakasanayang kinagisnan, kinamulatan. Lalo po ng mga kagaya ko mga Pilipino, namulat po tayo sa isang relihiyon. Pero hindi naman pala yun ang tamang relihiyon kasi inaalam natin yung word na religion sa biblical definition. Okay? It is not denominational membership. O minsan kasi tatanungin ko yun, ano ba religion nyo? Ay, ano ba kayo? Baptist ba kayo? Ay, Seventh-day Adventist ba kayo? Ay, Jehovah ba kayo? Ay, Iglesia ni Cristo ni Manalo ba kayo? Yan ang kanilang pagkaunawa pagdating sa usaping anong relihiyon. Ano ba kayo? Islam. Diba? Hinduismo ba kayo? Buddhismo ba kayo? So, yun po yung mga unawa ng tao pagdating sa relihiyon. Kaya nagtatalo-talo, nag-aaway-away. Pero pagdating sa Biblia, consistent ang Old Testament at New Testament. It is talking about, di ba? Yung worship sa yung service, sa iyong reverence sa Diyos, sa iyong paglilingkod sa Diyos. At makikita natin, pagiging makadiyos. Tumutukoy sa buhay, sa character, or expressions of your faith. So kung ano yung sinasampalatayanan mo, lumalabas yung relihiyon mo. Ito'y patungkol sa buhay mo. Okay? So kung may tama kang pamumuhay, sa madaling salita, meron tamang relihiyon. Hindi siya nakatukoy sa anumang simbahang kinaaniban mo o di kaya naman grupong kinamulatan mo. Okay? So, ano po yung religion? It is not denominational membership and it is not moralism. Okay? In Matthew 15 verse 8, these people draweth nigh unto me with their mouth, but their heart is far from me. Sabi ni Kristo Jesus, talagang hinusgahan ng Panginoong Kristo Jesus ang panglabas na relihiyon,
na wala namang panloob na pagsunod talaga sa Diyos. Pinhinusgahan at tinututulan ng Panginoong Kristo Jesus. Mukhang maka-Diyos sa panlabas, di ba? At talagang maraming ginagawa at pinahayag, sinasabi, ito'y para sa Diyos, ganito ang gusto ng Diyos. Pero wala naman talagang panloob na pagsunod at pagkilala sa Diyos. Ngayon, ano ba yung tunay na relihiyon? Ayon sa Biblia, true religion includes, number 1, reverence toward God, paggalang sa Diyos. May tama kang relihiyon, regardless anumang denominasyon mo o simbahang kinabibilangan, kung may paggalang ka sa Diyos, it is your reverence toward God. Number 2, it is about worship, pagsamba sa Diyos sa spirito at katotohanan. Kaya mahalagang malaman natin ang katotohanan para magresulta ng tamang relasyon at ng tamang relihiyon o tamang pagsamba, pamumuhay sa Panginoon. Religion is service. Ito'y paglilingkod. Religion is obedience, pagsunod mo sa Diyos. Religion is holiness, pagbabagong banal. Yung dating ikaw ay palabisyo, di ba? Barumbado, basagulero, masama ang imahe. Pero dahil meron kang tamang relasyon, dahil nalaman mo ang katotohanan, nagkakaroon ka ng tamang relihiyon, tamang pamumuhay. Hindi natin pinag-uusapan anumang simbahan o iglesia o grupong kinaaniban nyo. Pinag-uusapan natin yung sinasabi ng Biblia, ano ba ang salitang religion? It is the expression of your faith. Tumutukoy sa worship o pagsamba. Compassion and faith in Christ and reconciliation with God, nakapaloob siya sa biblical religion. Ang Ebanghelyo, the Gospel and Religion. Tandaan po ninyo, religion cannot save. Religion cannot save. Walang relihiyon sa sansinukob, sa sanlibutan, kahit aniban mo na lahat ng relihiyon, ang makakapagligtas sa iyo. Only Christ Jesus saves. Si Kristo Jesus lamang ang tagapagligtas. Wala nang iba. Sa silong ng langit, sa aklat ng mga gawa, 4:12, walang pangalan o kapangyarihan na ipinagkaloob sa sangkatauhan na sukat nating ikaliligtas, kundi sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Siya lamang ang tagapagligtas. Bagamat siya ay Diyos, walang imposible sa kanya, mapagmahal siya, nakitulad siya sa tao, nakiramay siya sa tao. Umabot sa atin ang Diyos na mapagmahal. Nakitulad sa tao, namuhay ng perpekto, nagbayad ng kamatayan na para sa atin doon sa krus, sa kanyang banal na dugong dumanak na walang bahid ng kasalanan at kasamaan, na pambayad ng ating kasalanan sa kanyang sakripisyo doon sa krus. Namatay siya para sa ating kasalanan, inilibing at muling nabuhay. Matapos ang ikatlong araw, muli siyang nabuhay at tinitiyak ang buhay na walang hanggan sa sinumang sumasampalataya sa bawat isa sa atin. Ang maganda rito, anumang simbahan mo, anumang grupo mo, o anumang religion na naintindihan mo noon, bagamat nasa mali kang reliyon, pag ngayon, sumampalataya ka kay Kristo Jesus bilang Panginoon Diyos sa tagapagligtas mo, magre-resulta ito ng tamang relasyon. Ikaw ay magiging anak ng Diyos, patatawarin sa iyong kasalanan, pagkakalooban sa kaluluwa ng buhay na walang hanggan, langit ang pupuntahan. Anumang oras mamatay man tayo sa oras na ito. Pero wag muna. Anumang oras mamatay tayo, anumang oras, bukas, mamaya, o susunod na buwan, o susunod na taon, kung tunay mong tatanggapin si Kristo Jesus sa puso mo, nagkakaroon ka ng tamang relasyon, at dahil tama ang relasyon mo sa Diyos na ipagkasundo ka, religare, nagre-resulta ng tamang religion. Ibig sabihin ng religion na pinag-aaralan natin sa Biblia, tamang pamumuhay, tamang pagsamba, at tamang pagpapahayag ng pananampalataya. Kaya pala ang mga Kristiyano nagmamahal, kasi si Kristo nagmahal. Kaya pala ang mga Kristiyano hindi gumaganti ng masama sa masasama, kasi si Kristo ay hindi gumanti ng masama sa masasama. Kaya pala tayo mapagbigay, kasi si Kristo na founder o tagapagtatag ng tamang relihiyong Kristyanismo ay mapagbigay din naman. Ano ang ibinigay ng Panginoong Kristo Jesus? Ibinigay niya ang kanyang buhay
para sa atin, na sa kanyang kamatayan magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sa muli niyang pagkabuhay, tinitiyak ang buhay na walang hanggan. At kung mamamatay man tayo ng mga oras, may muling pagkabuhay sa pisikal na katawan, ngunit yung kaluluwa mo, tutungo agad sa kalangitan. Napakaganda na malaman mo yung tunay na kaligtasan sa pamamagitan hindi ng relihiyon, kundi sa pamamagitan ni Kristo Jesus. John 14:6, Jesus said unto them, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me. Sabi ng Panginoong Kristo Jesus. Only Christ Jesus saves. Kaya kahit anong relihiyon, hindi yan ang makapagliligtas sa iyo. Si Kristo Jesus. Siya na nabayubays doon sa krus. Diyos na nagkatawang tao ang may kakayanang magligtas sa ating kaluluwa. Ba't kailangan natin maligtas, mga kaibigan? Sapagkat dahilan sa kasalanan, alam ko na kayo sasang-ayon, lahat tayo makasalanan. Nagkakasala sa isip, sa salita, at sa gawa. Nakalalabag sa mga batas. Minsan alam nyo na yung tama, hindi pa ginawa, kasalanan. At meron namang alam na nating mali, ginagawa pa rin natin. At ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Ngunit, ang regalo naman ng Diyos, kagandahan loob ng Diyos, mabuti siya, buhay na walang hanggan. Ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, sa sangkatauhan na kanyang ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak, upang sino ka man na sumampalataya sa kanya, huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sa oras pong ito, tanggapin mo si Kristo Jesus bilang Panginoon Diyos, tagapagligtas, magre-resulta ng tamang relasyon, maipapanumbalik yung relasyong nahiwalay dahil sa kasalanan, ikaw ngayon nagiging anak ng Diyos, nagkakaroon ng buhay na walang hanggan, at magre-resulta ng tamang relihiyon. Anong ibig sabihin nun? Tamang pamumuhay, tamang pagsamba, tamang pagpapahayag ng iyong tamang relasyon sa Diyos. Walang usaping simbahan po dyan. Ito'y tumutukoy sa buhay mo dahilan sa pananampalataya. Ephesians 2:8 and 9. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, ito'y hindi sa inyong sarili. O sabihin natin may relihiyon ka, hindi sa iyong sarili, hindi sa iyong relihiyon. Ito'y kaloob ng Diyos. Ang kaligtasan, malinaw sa Biblia, ipinagkakaloob ng Diyos. Yung may dasal ka, yung may prosesyon ka, yung may panata ka, lahat yan, resulta ng iyong relihiyon, ng iyong pamumuhay. Hindi yan na makapagliligtas. Hindi sa ating sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ipinagkakaloob ang kaligtasan kung lubusan kang nagtitiwala, naniniwala, nananalig kay Kristo Jesus, na siya ang tagapagligtas ng buhay mo, inibig ka niya, huwag ka nang mamatay para sa iyong kasalanan, tanggapin mo si Kristo Jesus, tamo ka ng buhay na walang hanggan. Tandaan natin, religion without Christ is empty. Ibig sabihin, kahit may relihiyon ka, may pagsamba ka, may pagkilala ka sa Diyos, pero hindi si Kristo ang kinikilala mo bilang Panginoon Diyos sa tagapagligtas, walang laman na relihiyon po yun. Sayang. Kasi ang sino mang hindi sumampalataya kay Kristo Jesus ay nahatulan na. Patungo na po tayo sa malawak na landas ng kapahamakan at kamatayan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Ngunit, kung tatanggapin mo si Kristo na iisang daan, makitid, kasi wala nang ibang daan tungo sa kalangitan, kundi si Kristo Jesus lamang, siya ang pintuan. Sa Kanya ka papasok, magtiwala ka sa Kanya, sapagkat siya ang kaisa-isang daan, ang makipot na daan, tungo sa kaligtasan. Siya ang magliligtas sa iyo. Religion without Christ is empty, walang silbi, walang saysay. Christ transforms religion into a living relationship with God. Yung tamang relihiyon ay sapagkat merong Kristo Jesus na una pa ay sinampalatayanan at tinanggap na nagresulta ng tamang relasyon. Kaya naman dahil sa tamang relasyon sa Panginoong Kristo Jesus, nagre-resulta ng tamang relihiyon, tamang pamumuhay. Christ transforms religion into a living relationship with God. Kaya kahit may relihiyon ka, tanong, pag dumating bang kamatayan sa iyo, tiyak mo ang pagtungo sa kalangitan? Hindi makapagliligtas ang iyong relihiyon, si Kristo Jesus ang kailangan mo.
para ka maligtas. At dahil may Kristo Jesus ka sa puso mo, magre-resulta yan ng tamang relihiyon. Ano po yung religion? Sa James, ito'y Triskeia. At sa ibang talata pa ng Biblia, tumutukoy po siya sa Eusebia. Okay? So yung James 1:27, ang dalisay na relihiyon, ito po ay outward devotion o expression of your faith. Kapahayagan ng dahil may sinampalatayanan ka na. Resulta na ang relihiyon ng tamang pananampalataya. Triskeia sa Greek, basahin mo. Ang tama dalisay na relihiyon, pananampalataya ng relihiyon. Ang buhay mo. Ang tao sa natin. Ano? Sinasabi mo, pananampalataya ka, pero ang buhay mo naman o ang relihiyon mo ay sablay. Sa linaw ng Biblia, pananampalataya ka, pero ang buhay mo naman o ang relihiyon mo ay sablay. Sa linaw ng Biblia, kaninong santo, o kung ano-anong mga relihiyon o simbahan, ang iyong daraanan, walang iba, ang Panginoong Kristo Jesus. Okay? So, meron po nag-comment, wala raw kasing sense, pinagsasabi mo, ay huwag ka maniwala doon. Ano? Kasi ang salita ng Diyos na isinasaysay ko sa inyo, kailangan nyo ito, napakahalaga nito. Godly sense ang meron dito. Ano? Bakit? May kinalaman to sa kaluluwa mo. Pagka namatay ka, hindi mo tunay na tinanggap si Kristo Jesus, tiyak ang Biblia, impyerno ang tungo mo. Pero, kung tatanggapin mo siya at nagsisisi ka sa iyong kasalanan, nananampalataya ka, tiyak ang pagtungo mo sa kalangitan. Pinatatawad sa kasalanan. Wala nang anumang hatol sa nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Malaya na tayo sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Pinalaya na tayo ng Espiritu nagbibigay buhay sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Kristo Jesus. Roma 8:1-2. Okay? So, bilang pagtatapos, i-summarize po natin. Ang religare sa Latin ay restored unto God. Yung maipanumbalik ka sa Diyos. Yung religare naman, living carefully before God. Maingat na pamumuhay. So may kinalaman siya sa relasyon. Pangalawa, sa Hebreo, yira and avad. Reverence, worship, and service. Yan ang sa Hebrew Bible definition. Sa Greek, tandaan nyo na ito, lalo yun sa mga parang tumututol dyan na konti pa ang kaalaman at pag-aaral pagdating sa tunay na kahulugan ng relihiyon. Triskeia, ibig sabihin niyan, pure religion. Eusebia, godliness. Ano po yun? It is the expression of your faith. Kaya si Kristo, kinukundina niya, sinasaway niya, yung mga merong maka-Diyos na itsura lang panlabas na ginagawa, pero yung puso naman talagang malayo sa Diyos. Malayo naman talaga sa Diyos. Together, pagsamahin natin yung Greek, yung Hebrew at Latin. True religion is the reverent worship and faithful service to God by people who have been reconciled to Him through Jesus Christ, resulting in a life of holiness, compassion, and obedience. Pagsamahin natin lahat ng definisyon ayon sa Biblia at sa Latin. True religion is the reverent worship. Ang tunay na relihiyon ay ang banal na pagsamba at tapat na paglilingkod sa Diyos ng mga taong na ipagkasundo sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus lamang na tagapagligtas, na nagre-resulta sa buhay ng kabanalan, kahabagan, at pagsunod sa Kanyang buhay. Pinakita na ng Panginoong Hesus paano mabuhay ang anak ng Diyos. Naging mapagkumbaba, nagmasunurin hanggang kamatayan. Oo, maski yung kamatayan sa krus. Kaya bilang pagtatapos, wala pa tayong pinag-usapan ano ang tamang simbahan na may tamang relihiyon. Ang pinag-usapan pala natin ngayon, yung tunay na relihiyon, ito pala yung resulta ng meron kang tamang relasyon. Paano magkaroon ng tamang relasyon? Tanggapin mo si Kristo Jesus bilang Panginoon Diyos at tagapagligtas, sapagkat siya lamang ang daan, katotohanan at ang buhay.
wala makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Okay? James 1:27, pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their afflictions and to keep himself unspotted from the world. Tumutukoy sa buhay mo yung dalisay na relihiyon at walang dungis pagdating sa harap ng Diyos. Ang alin daw, bumisita ka naman sa mga alila, sa mga balo, sa mga bao, sa kanilang kahirapan at panatilihin mo yung sarili mo walang dungis sa sanlibutan ito. Yun po yung mamuhay ka talaga sa kabanalan. Yan ang relihiyon. At kahit ka pa may relihiyon, hindi sapat yun para sa kaligtasan ng kaluluwa mo. Ang sapat para ka maligtas, si Kristo Jesus. Ngayon, ang tunay na relihiyon, resulta ng tunay na relasyon sa Panginoong Kristo Jesus. Religion is the reverent worship, faithful service, godly devotion of a person who has reconciled to God through Jesus Christ, demonstrated, pinapakita, by a life of holiness, love, and obedience according to the Word of God. So that is religion. Nawa po, nagdagdag linaw, nakatulong po sa inyo yung katotohanang ipinahayag ko na lingid sa marami. Hindi alam. Akala nila pag sinabing relihiyon, yung kinaaniban na nilang simbahan, pwede pala may religion ka, pero wala kang simbahan Kasi tumutukoy ito sa iyong debosyon, pagsamba, pagkilala, paggalang sa Diyos. O tignan nyo yung iba, may relihiyon sila pero mali. Bakit? Kinilala nilang Diyos yung mga hayop. Sa Nepal, pag pumunta ko rin, yung baka, Diyos. Di ba? Yung iba naman, Diyos o sinasamba, yung bato. O yung iba naman, gumawa ng imahe, niyuyukuran, pinaglilikuran, sinasamba nila. Yun ay religion. May religion sila pero walang tamang relihiyon. Walang tamang relasyon sa Diyos. Ngayon, magiging malinaw at bukas sa inyo ang tamang religion kapag binuksan mo yung puso mo, tanggapin mo si Kristo Jesus, sapagkat sa Kanya may kaligtasan ka. Pag sinampalatayaan mo si Kristo, tamang pananampalataya, nagre-resulta ng tamang relasyon. At dahil may relasyon ka sa Kanya, ano ba ang relasyon ng tao kay Kristo Jesus? Ikaw ay nagiging tagasunod niya, Kristiyano. O ano ngayon ang pamumuhay mo na, ang religion mo? Nagiging banal ka, nagiging katulad ka ni Kristo. Nagbabago kang malaki, banal na pagbabago. Yung dating pala sigarilyo, pala vape, pala bisyo, pala usok, pala shabu, pala choke, pala marijuana, o pala inom, anumang mga bisyo, pala sugal. Hindi naman ganun si Kristo. So kung may tama kang relasyon kay Kristo, magresulta ng tamang relihiyon o pamumuhay, iaalis ka niya sa mga nakakasama sa iyong kalusugan at sa iyong espiritual na buhay. Nawa po naging malinaw po sa inyo, tunay na relihiyon ay ang banal na pagsamba, tapat na paglilingkod, maka-Diyos na debosyon ng taong na ipagkasundo na sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas. At ipinapahayag niya ito, ini-express sa buhay ng kabanalan, pag-ibig at pagsunod ayon sa banal na kasulatan. Sa muli, this is your friend Hensumay Baptistimen. At naging makabuluhan ng ating pag-usap. May 2, 3 nagtitipon sa kanyang pangalan. Narito siya sa ating kalagitnaan. Ibig sabihin, ito yung mga pagsasamang aprobado ng Diyos at binabasbasan niya. Kaya naman, tignan natin kung meron pang mga katanungan dito. So, faith without works is barren. Yes, ano po tayo dyan? Sang-ayon ka sa akin na ang pananampalatayang patay, baog, syempre wala nga bunga di ba? Pero may pananampalataya, wala nga lang bunga, baog. Parang yung nanay, may sinapupunan, pero baog. Wala lang bunga. Pero meron siyang womb. Yun ang ibig sabihin. Sa mga ligtas na hindi sumusunod sa Diyos, namumuhay sa kabanalan, ang pananampalataya niya ay baog, walang bunga. Pero darating ang pagkakataon, naniniwala tayo, kasi ang Diyos ng Biblia, kapag tinanggap mo si Kristo Jesus, babaguhin at babaguhin ka niya. Balang araw magbubunga rin. Sa Biblia, may mga baog ang sinapupunan,
binigyan bunga ng Diyos. Halimbawa si Sarah, baog yung kaya sinapupunan, pero walang imposible sa Diyos. Diyos ang gumawa para ito'y magbunga. Amen ba? So hayaan natin ang Diyos kumilos sa mga may pananampalatayang baog para ito'y magsibunga. Okay? So salamat, shoutout kay James. Di sapat ang pananampalataya. Oo naman kung sa usaping relihiyon. Kasi tumutukoy ito sa mga gawa mo, sa ekspresyon, sa pagpapahayag ng pananampalataya mo. Pero, sapat ang pananampalataya sa usaping kaligtasan ng iyong kaluluwa. Sapat ang pananampalataya lamang sa usaping kaligtasan ng iyong kaluluwa. Pero, hindi sapat ang pananampalataya kung usaping relihiyon. Kasi sa relihiyon, it is expression, pagpapahayag. Ipakita mo yung pananampalataya mo sa relihiyon. Expression of faith is religion. Kaya nga malinaw yung Santiago 2 at hindi sila kontra ni Apostol Pablo sa talata ng Roma 5.1. Sabi sa Roma 5.1, kaya nga kayo'y inaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Kristo Jesus. Meron na tayong kapayapaan sa Diyos na ipagkakasundo na sa pamamagitan ng Panginoong Kristo Jesus. May kapayapaan na tayo sa Diyos sa pamamagitan ng sapat ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya pala Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ. Walang kasama rin na believe and do Holy Rosary, do your procession, o di kaya naman do church membership, do baptism. Walang ganon sinabi para maligtas sila. Ang nakasulat doon, believe on the Lord Jesus Christ. At anong kasunod? Nung sumampalataya, maliligtas na ba o hindi? Ang sabi ng Biblia, maliligtas ka. Ikaw, at di lang yun, pati ang iyong sangbahayan. Bakit? Kasi may tama ka ng relihiyon. Pag may tama kang relasyon sa Diyos, mamumuhay ka sa pagbabago, banal na pagbabago. Okay? So, shoutout po, o si James Wedawe. Yan, shoutout sa'yo. God bless po, sir. Shoutout kay Shai. Shoutout kay Chris. Shoutout kay Harmony. God bless, Shanker. Shoutout kay Jolly, kay Jix. Ayan. Salve. So, mamaya, bababayin ko yung mga nagano. Ay, si Kuya Reb, ask kita, sino po ba ang founder ng religion nyo? At sino ang founder ng Catholic? So, ang founder ng religion namin, walang iba, ang Panginoong Kristo Jesus. Ipinakita niya yung tamang pamumuhay. Diba? Sa Pilipos 2, nagpakababa, nagpakumbaba, nagmasunurin, masunurin, nagbigay, ipinagkaloob ni Jesus ang kanyang buhay para sa kaligtasan natin. So, sino ang founder ng Catholic? Siyempre, hindi naman si Kristo Jesus, bagamat sinasabi nila si Jesus. Noong 19th century, pag ni-research mo, ang kanilang founder, sabi nila si Santo Papa eh. Ngayon na lang nagbago kasi dinevelop na, pinablish sa computer sa Google. Pero pag binalikan mo, kailan lang nila sinabi na si Jesus ang kanilang founder? Neto lang 20th century. Pero nung sinauna pa, hindi nila talagang inaamin at wala silang lakas ng loob para sabihin si Kristo ang kanilang founder. Sa ilang pag-aaral pa, mababalikan sila kay Romans Constantine at kay Emperor Theodosius na doon lamang nagkaroon ng salitang Romano-Katoliko. At 18th century lamang, lumipas na ang 1,000 taon at 800 bago lamang nila sinabi na sila ay Roman Catholic Church na itinatag ng Panginoong Kristo Jesus. So, huli na sila sa eksena. Pero, ang religion na kinaaniban ko, ang Kristyanismo, si Kristo Jesus ang nagtatag, na ngayon ay kilala kami sa pagkakakilanlang mga Baptist. At dahil nagsasama-sama ang Baptist, kaya tinawag na church. Kasi sa Biblia, ang church ay kalipunan, samahan, o katipunan ng mga taong naligtas dahil sumampalataya kay Kristo Jesus, kaya nabautismuhan, Baptist. Ano? Sa Biblia, ang may otoridad na bumautismo sa tao sa tubig, walang iba, ang isang Baptist. Kaya si Kristo Jesus, kung susundan ninyo, kanino nagpabautismo si Jesus para sundan natin siya sa tubig? Kanino?
di ba, sa isang Juan na ang kanyang pagkakakilanlan ay the Baptist. Kasi yung the Baptist doon ay otoridad na ipinagkaloob sa kanya ng langit dahil siya ang babautismo. Parang ganito yan. Sa mga nagmamahalan, pwede kayong magpakasal sa walang lisensya, sa walang authority. Pero naikasal kayo, kompleto yung handaan ninyo, may mga ninong-ninang kayo, maraming dumalo, may picture pa. Pero walang lisensya yung nagkasal. Anong tawag sa kasal na yun? Null and void. Walang bisa. Sayang. Bagamat ikinasal sila, pero walang bisa sa batas. Ngayon, kung magpapakasal ka naman sa lisensyado, lihitimo, talagang binigyan ng lisensya ng Philippine Statistics Authority, binasbasan ng kanilang simbahan, at siya ay may karapatan talagang magkasal, maikakasal kayo kahit wala ng mga handaan kahit wala ng maraming ninong at ninang, o wala masyado nakakalam. Basta't merong 2 o 3 saksi. Yung kasal ba ninyo magkakaroon ng visa? Yes, dahil yung nag-officiate ay may authority, may lisensya. Ganon din sa bautismo. Ang isang baptist, ang lisensyado, otorisado na bumautismo sa tubig. Kaya kung susundin mo si Kristo Jesus, sundan natin siya. Hindi siya nagtungo sa pare, sa ministro, o sa kung sino man. Sa isang Baptist preacher. Ano po ang pangangaral ni Juan Bautista? Diba? Masdan ang kordero ng Diyos. Tinuturo niya ang tao sa Panginoong Kristo Jesus na nag-aalis ng kasalanan ng sangkatauhan. Kaya bilang Baptist preacher, wala akong ibang unang ituturo sa inyo kundi si Kristo Jesus na ating tagapagligtas, ang kordero ng Diyos na naglilinis ng ating kasalanan. At babaguhin ka niya. Anong klaseng pagbabago? Yung dating isang stick ka lang magyosi, isang kahan na, marami na, hindi ganun. Yung dating lalaki ka, tapos naging bakla na, hindi ganun. Banal na pagbabago ang ginagawa ng Diyos. Amen ba mga kapatid? So yun po ang sagot natin kay Kuya Rebs. So ang founder ng Catholic, hindi po ang Panginoong Kristo Jesus, at meron tayong maraming referensya dyan. Mismo ang mga pari nila umaamin that the Roman Catholic Church is not founded by the Lord Jesus Christ. Bagamat sa iba, sinasabi nila. Pero neto na lang yan nila inangkin at naglakas ng loob na magsabi. Kasi nagkakaroon na ng pagsusuri, pag-aaral ng maraming tao, lalo sa Biblia. Next, tignan natin yun sa babang mga katanungan. Ayan. So, shoutout po sa inyo. Sir, pa-shoutout po. It's me, Jacob. Shoutout sa iyo. True Light Baptist, shoutout din kay Elsa Gregorio. Shoutout kay Nela. Shoutout kay Mr. Ganda. Anong Mr. Ganda? MJSMM. Number 2. Shoutout po. Ayan, kay AEC yan. Ano po yung Trinity? Meron po ba yun na ganun po na aral? Oo, meron yun sa Biblia. So yun iba, sabi nila wala yan sa Biblia, hindi mababasa. Pero pag nag-aral talaga silang totoo, mababasa mo ang Trinity. Kung basa lang ang gusto mo, mababasa mo letra por letra, word for word sa Bible. Anong version? Anong version? Ito po, basahin po natin. Basahin natin yung word na Trinity. So mamaya na natin ipapaliwanag na ang ibig sabihin nun, iisang Diyos sa 3 persona. Bagamat siya ay nag-iisa, bukod tanging Diyos, siya ay merong 3 persona. Sa loob ng iisang Diyos, naroon ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Okay? So, babasahin natin sa Bible. Halimbawa, sa Amplified and Expanded Bible, dito muna sa Revelation 7:10. Revelation 7:10. Meron sa Biblia Trinity. Ito yung iisang Diyos sa 3 persona. Okay? So, yung 3 persona, siya ay nakapaloob sa iisang Diyos. Sa madaling salita, this is a composite one. Sa kabuuan, binubuo siya ng 3 persona. Pero hindi hiwa-hiwalay,
ito'y sa kabuuan. Okay? So, Revelation 7:10, in a loud voice, they cried out saying, salvations belong to our God who is seated on the throne and to the Lamb. Our salvation is the Trinity's to give, and to God the Trinity we owe our deliverance. So, yan po sa Bible. Ayan, word na God the Trinity. Yun. So, yung magsasabi walang Trinity sa Bible, naintindihan natin yon. Medyo kinulang lang ang research. Halimbawa, si Soriano noon, nagre-research pa sa computer. Mahina pa yung computer niya. Medyo kulang pa pala yung paghahanap ng kanilang computer. Pero pagka naghanap ka naman talaga, makakasumpong ka, sabi ng Biblia, di ba? Sabi ni Kristo Jesus, kumatok ka, ikaw ay bubuksan. Maghanap ka, makakasumpong ka. Kaya sa naghahanap ng katotohanan, dumating sa inyo ang hinahanap niyong katotohanan sa biyaya't awa ng Diyos. Okay? So, aral na yan ay iisang Diyos na binubuo ng 3 persona na sa ganyang kawangisan nilikha ang tao. Halimbawa, iisang tao ako pero binubuo ng 3 persona na riyan ang kaluluwa, espiritu at katawang lupa. Ang katawang lupa, ito po yung nakikita ninyo sa physical na mundo. Yung nasa loob neto, yung nakakaramdam ng pag-ibig, mga emosyon, galit, tuwa, yan ay kaluluwa. At yung espiritu naman, ito'y kumikilos sa ating konsensya, kamalayan patungkol sa Diyos. Kaya ang tao naghahanap ng Diyos na kanyang kikilalanin at sasabayin. Sapagkat tayo sa kabuuan bilang tao ay merong kaluluwa, espiritu at katawang pisikal. Kailangan natin ng ating kaluluwa na may espiritu ang pisikal na katawan kasi narito sa pisikal na mundo. Ngayon, pag humiwalay tayo sa pisikal na mundo, kamatayang pisikal, yung kaluluwa mo na may espiritu, dapat yan merong Kristo Jesus na tinanggap, kaya mananahan sa kanyang Espiritu Santo. Anumang oras dumating ang kamatayan o pagkahiwalay dito sa mundo, tutungo siya sa kalangitan, sa bahay ng Diyos na sabi ni Kristo Jesus, kung saan ako naroon, kayo man din ay dudoon. Kaya napakasarap, merong Kristo Jesus, tiyak mo ang pagtungo sa kalangitan at pagpapasalamat na lamang yung relihiyon o pagpapahayag ng ating pananampalataya sa pamumuhay ng kabanalan, ng pag-ibig at ng katapatang paglilingkod sa Diyos. Okay? So, shoutout po, ayan, kay Jacob. So, tignan na natin sa baba. Shoutout kay Jenny. James, nabasa nyo yung nakasulat sa Isaiah 45:21? Oh yes, madali na naman basahin. Kahit ikaw, basahin mo eh. So, ano bang yan? Isaiah chapter 6 verse 8. Hindi ako dyan nagbasa, Jem. Ito, Jem, basahin mo, Jem. Pakita ko sa'yo. Amplified Bible, Revelation 7:10. Tignan mo, basahin mo. Salvation belongs to God the Trinity. Yan. So, baliktad lang yung ating camera. Try ko nga ibaliktad yung camera. Ay, teka lang. Paano ba ito? Alam, flip natin, ha. Yun. Saan na yun? Ay, hindi lumalabas. Yun. Ayan, nabasa mo na, Jem. Trinity. We owe our deliverance. Ayan. So, nabasa mo na word for word, ha. Kinapi-paste ko na sa Bible ko. So, pag ni-research mo rin, makikita mo naman. Isaiah 6:8. Alright? So, yun lamang. Iba yung binasa mo, Jem, wala dyan. Okay? So, at least nabasa na ngayon ni Jem. Jem, nabasa mo ba? Alam mo na ba na may Trinity sa Biblia? Yes or no? Kung hindi pa, ay pinaalam ko na. Ba't hindi mo pa alam? Diba? So, meron talaga naman sa Biblia. At di lang yun, yung kawangisan na nilalang tayo ng Diyos espesyal. Hindi ka na maghanap pa ng ibang mga halimbawa kung saan ang Diyos na Trinidad maihahalin tulad. Kasi ang hirap nga namang ihalin tulad siya. Pero, dahil tayo, nilalang ng Diyos, merong wangis niya, tayo ay iisang tao na may kabuuan. Nariyan ang
katawan, nariyan ang kaluluwa, nariyan ang espiritu. Pero iisa kang tao. Kaya sa 1 Thessalonians 5:23, basahin nga natin, sa kabuuan, pakabanalin daw natin ang Diyos. 1 Thessalonians 5:23. Tignan mo, iisang tao ka, pero yung kabuuan mo, binubuo ng tatlo. Kaya pala, nilalang tayo sa wangis ng Diyos, iisang Diyos na binubuo ng tatlong persona. One God in three person. Siya ay naroon ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang Diyos ay ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Ay, basahin natin. 1 John 5:23. Ayan. I-flip camera ko nga ulit para kay Jem. Ayan. Naghahanap ito ng liwanag. Masusumpungan mo ngayon. Purihin ng Diyos sa buhay mo. O sabi dyan, and the very God of peace sanctify you wholly. Yan na. Papakabanalin ka ng Diyos ng kapayapaan sa kabuuan. And I pray, sabi dyan, and I pray that your whole spirit, soul, and body. Tatlo. Pero ito ay kabuuan ng ikaw. Sanctify you wholly. Yan, ipipreserve ka, ililigtas, pananatiling ligtas, blameless, walang kapintasan sa pagpabalik ng Panginoong Kristo Jesus. Sa Tagalog, at pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapangyarihan at ng inyong espiritu at kaluluwa at katawan, ingatang buo. Yan ang kabuuan ng iisang tao na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Yun pala naman, kaya pala, nilalang ang tao espesyal sa kawangisan ng Diyos. Una po yun sa kaisahan. Okay? So, sinat simping for Father Darwin, paakyat daw. Ay, hindi po ako si Pastor Rotot. Nagkakamali po kayo. Ako si Hensomay Baptistemen. I am Hensomay Baptistemen. Pwedeng chat mo, paakyat po, Hensomay Baptistemen. I am not Pastor Rotot. You not simping. Naiintindihan kita kung ba't ka nagkakaganyan. Maaaring hindi mo matanggap ang katotohanan. Pero kung talaga naman na nais mo ang katotohanan, iyong masusumpungan. Okay? So, Brother Jix, bakit magkaano ba kayo? May pag-uusapan ba kayo? Ayan, 9:35. Hindi kasi ako si Pastor Rotot Projects eh. Pwede, i-chat mo ako, paakyat po, Hensomay Baptistemen. Kasi nagtuturo tayo ng paggalang dito kung sa Diyos kang talaga. Di ba? O, matututo kang gumalang at hindi ka bastusan. Kasi hindi sa Diyos yung ganyan. O, mali daw yung faith alone kahit tama naman. Ang hirap naman yan. Sasabihin mo mali yung tama. Sa faith alone lang maliligtas ka na, maling-mali. Wala kaming aral na sa faith alone lang maliligtas. Etong aral namin, maliligtas ka sa pananampalataya lamang kay Kristo Jesus lamang. Kay Kristo Jesus ka lamang, sumampalataya lamang. Kaya ka maliligtas. Mali na naman yung napulot mo sa chismis, not simping. Ang faith alone doctrine, hindi yan ibig sabihin na maliligtas ka, hiwalay kay Kristo Jesus lamang. So, ang ibig sabihin ng faith alone, sumampalataya ka lamang kay Kristo Jesus, maliligtas ka. Ang hirap mong tututulan ang Biblia niyan. Gagawa ka ng sarili mong Biblia, papamalian mo yung Biblia na nagsasabi, sumampalataya ka lamang at maliligtas ka. Noong nakaraan, ibinahagi ko na yan, yung faith alone, at may umakyat, naturuan natin ng lesson, at nawa ay kanyang natutunan, tinanggap ang katotohanan. Ikaw nga gumagawa. Paano nyo nasabi na pananampalataya ka po? Ayan, nabasa nyo ba James 2:14? Nabasa na yan eh. Paano po nasasabi na nananampalataya ka? Siyempre naman, sa pamamagitan ng labi at bibig, ginaganap ang pagpapahayag sa bibig at sa puso ang pananampalataya, sa gayoy naliligtas ang tao. Saan sa Biblia yun? Roma 10:9. Kung ipapahayag mo sa iyong labi si Kristo Jesus na Panginoon
at sumasampalataya ka sa iyong puso na siya'y nabuhay muli sa mga patay, maliligtas ka. Sapagkat sa bibig ginaganap ang pagpapahayag at sa puso naman ang pananampalataya, sa gayoy naliligtas ang tao. Okay? So ikaw nga gumagawa, syempre naman buhay nga ang pananampalataya eh. Ay, hindi po protestante itong nagsasalita. Kami po ay Baptist, mula noon ay hindi kailanman mula sa Katoliko, kasi wala pang Katoliko, naroon na ang mga Baptist na Kristiyano. Ano po, bago pa nagkaroon ng Edict of Milan, kung alam mo yan sa kasaysayan, at nagkaroon ng kautusan si Pope Theodosius ninyo, at naihayag na kayo yung mga Katoliko sa 18th century, meron na mga Baptist. At nagpatotoo rin yan isang kardinal, Hosius, isang Romano Katoliko, na nagsasabi siya, kung hindi lamang inusig ng mga Katoliko at Protestante ang mga Baptist, ay mas marami sana sila kaysa sa mga reformador sa taong ito. Okay? So, pinahayag yan ni Cardinal Hosius sa kanyang sulat na Apud Opera. Ayan, Anthony, KJV lang kami kasi yun ang mga SB, NIV, yan na Bible. So, kala True Light yan, ano? Submit to Rome. O, yan nga yung mali. Ano submit to Rome? Submit to God. Wala sa Biblia yung submit to Rome, kaya inaalipin kayo dyan, bro. Kawawa kayo dyan. Tignan nyo, gawin nyo ng lahat, namatay na kayo sa ngalan ng relihiyon. Hindi nyo patiyak ang kaligtasan. Kailangan nyo pang lumapit sa pare o kung sino, ipagdasal nyo kami. Baka sakali makaakyat ng kalangitan, kahit pa magbayad ng napakaraming limpak-limpak na salapi, hindi masasabi kahit ni Santo Papa na nasa langit na ang kaluluwa mo. Yung namatay ka, na nasa purgatorio, para kay Simping, walang katiyakan ng kaligtasan dyan. Delikado yan. Sa Biblia, submit to God. Submit yourselves, therefore unto God, resist the devil. Kasi gagamitin ng demonyo yung room at ginamit naman na sa kasaysayan, di ba? So nakakalungkot, dito nga lang sa Pilipinas, 333 years, sinakop tayo dahil nagpasakop sa Roma, di ba? O ang ating bayaning si Gato Rizal, dahil nag-aral siya, maliwanag sa kanya kahit ang banal na kasulatan, hindi siya dyan nagpasakop. Okay? So, Baptist si Cristo kasi nga, Baptist siya kay John. Hindi lang po yun kasi siya po yung nagbigay otoridad sa Panginoon kay John the Baptist na bumautismo. Inatasan niya si John, bautismuhan mo ako ngayon. Ayan. At sa kalangitan ng kanyang otoridad, ginaganap niya rin ang mga bagay-bagay na ginagawa niya. Halos lahat, ano to? Kailangan tumaas. Halos lahat ng kakilala kong Baptist, consider nila yung sarili nila as prophet. Okay, kung sa punto na pinaprophesy mo o sinasabi mo, pinoforetell mo yung nakasulat na sa Biblia, pwede yun. Kung yung nakasulat na kumpletong propesya na, ay sinasabi mo na lang, prophesying pa rin naman yun, foretelling. Foretelling. Okay? Yung foretelling sa Old Testament, ito naman yung hindi pa nagaganap ang mga nangyayari pero pinahayag ng Diyos, sinasaysay nila, darating ang Mesiyas sa lipi ni David. Yan ang foretelling, F-O-R-E. Prophesying din yan. Prophet ang tawag sa gumaganap niyan. Sa lumang tipan naman, sa bagong tipan na kompleto na ang Book of Prophecy, which is the Bible, the Word of God, the 66 book, inspired written Word of God, diba? Nung kompleto na yan. So, ang ginagawa na lamang ngayon ng mga preacher ay prophesying, prophet in the sense na pinoforetell na lang nila. Sinasabi na lamang yung sinabi na, yung nakasulat na. F-O-R-T-H, foretelling. Okay? So, yun na lamang yun kasi kompleto na isinaysay na. Kahit sa mga huling araw, di ba, may mga kabanalan pero tinatanggi ang kapangyarihan nito. Papasama ng papasama ang mga tao, mapanganib ng panahong ito. Nasa Biblia na yan, 2 Timothy chapter 3. Alright, so, erehe.
Oh, erehe pala ito si Nat Simping. Sabi niya, erehe siya. Oh. Erehe. Ano po meaning ng sign of the cross? Ayan, pagdating sa Katoliko, pag-adya daw sa masama. Kaya pag nag-antanda sila sa harap ng pari nila, naku, may masama pala, ganun ba yun? Kaya sa iba naman, simbolo ng krus daw ng Panginoon. So, ang pamimiloso po nila dyan, ba't ipinagbawal ba at masama ba kung gagawin mo yung sign of the cross? Pero po sa Biblia, Hebrews chapter 6 verse 6, at saka nahiwalay ay imposible silang baguhin muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli ang anak ng Diyos sa kanilang sarili at inilalagay sa hayag na kahihiyan. Inilalagay sa hayag na kahihiyan. Sabi ron, yamang kanilang pinapako sa kanilang sarili ang anak ng Diyos. Minsanan lang napako ang Panginoong Kristo Jesus at naghandog siya, minsanan at magpakailanman. At hindi siya dapat ihandog sa pamagitan na para siyang nagiging waper na bilog kapag linggo-linggo. Hindi linggo-linggo namamatay si Kristo at inihandog. Sa Hebrews chapter 10 and sa Hebrews chapter 9, isang beses lang inihandog ni Kristo ang kanyang katawan, minsanan at magpakailanman. And it is perfected forever. Talagang pinaging ganap, iniligtas, pinawalang sala, magpakailanman yung mga pinagiging banal ng Panginoon Kristo Jesus. Okay? Si St. Peter Peke. So si St. Peter Peke, sino nagsabi? Yan. Sino nagsabi yan, Anthony? Malilat na akong kakilala mo. Sabi ni si Dr. Jose Rizal, sabi, teka lang, tumataas agad. Ano yun? Teka lang. Itaas natin maganda yung mga usapan nyo dyan So shoutout, sports lang open-minded lang tayo dito Okay. At taas natin. Mali lahat ng kakilala mo. Si Dr. Rizal, hindi rin siya naniwala sa purgatory. Oo nga, kasi nag-iisip yun, nagbasa ng Biblia, nag-aaral. Saan mababasa sa Biblia na ang tunay na iglesia ay Iglesia Bautista? Umpisa mo po sa Mateo 3, sa Greek word. Tapos 1 Corinthians 12:13, Kaigar hen inumati emeis pantis heis hen soma e baptistemen. Yung soma ay katawan sa Colossus 1:18, Iglesia, Church, the body of Christ is the church. And ano raw ito? E baptistemen, baptized body. Baptized body. Yun po ang ibig sabihin. Isang talata sa Greek original, soma e baptistemen. Okay? So mababasa mo yan, 1 Corinthians 12:13. Si Kristo Jesus na tagapagtatag ng Baptist na iglesia, sabihin, hindi mapapahamak. Sabi sa Mark 16:16, sa Greek, Textus Receptus, Baptist heis sotisetai. Baptist shall be saved. Ang ibig sabihin, sino ba yung Baptist? Yung tunay na sumampalataya, maging sino ka man at tumanggap kay Kristo, kaya nabautisman, nakatitiyak ng pagpunta sa kalangitan. Kasi si Kristo Jesus, nagtatag siya ng iglesia, sabi niya sa Mateo 16:18, at ikaw naman, Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, tinutukoy niya ang kanyang sarili, patatatagin ko, itatatag ko ang aking iglesia, at ang tarangkahan ng Hades at ng impyerno ay hindi makakapanaig laban dito. Okay? So, ulit, ano ito? Yan, alright. So, patalastas, nagbabala na si TikTok. Salamat. So, Matthew 16:18, nagtatag si Kristo, ikaw ang Pedro, at sa babaw ng batong ito, itatatag ko ang aking iglesia, at ang tarangkahan ng Hades, impyerno, hindi makakapanig laban dito. Sa makatuwid, ligtas, yung tunay na iglesia ang tinatag ng Panginoong Kristo Jesus. At sa Mark 16:16, Baptist heis sotisetai. Yung Baptist heis, yung mga Baptist, sotisetai, maliligtas. Ibig sabihin nun, sumampalataya, kaya naliligtas at kaya nagpapabautismo. Unay na bautisman sa Espiritu, kaya nagpapabautismo rin sa tubig, physical. Rebaptism ang nangyari sa kanila. Tinawag din sa kasaysayan na Anabaptist, rebaptized. Bakit paanong Anabaptist ang mga Baptist? Kasi unay na bautisman Espiritu.
At ikalawa ay nababautismohan, physical. Kaya siya pumupunta sa isang Baptist preacher o pastor dahil sa kaayusan at pagsunod sa otoridad ng Diyos at kapamahalaan at nagpapabautismo. Paano yung bautismo ni Kristo Jesus? Tinutubog, inilalarawan na si Kristo Jesus ay namatay, inilibing, at nabuhay na maguli. Kaya mali po yung bautismong wisik-wisik, buhos-buhos, pahid-pahid, diba? O sausaw. Hindi ba sinasawsaw yung ulo eh? Mali po yun eh. Diba? So sa Biblia, kagaya ni Kristo Jesus, sa wangis ng kamatayan ni Kristo tayo inilibing sa bautismo, na kung paano siya inilibing, namatay at nabuhay na maguli, ay tayo'y lumakad sa panibagong buhay. Yun din po ang diwa ng baptism. Okay? So, walang rebaptism kahit meron. Naku, mali na naman ito. Saint Saturn, wrong life. Okay? Alright, so God bless you po. Maraming salamat sa inyong mga katanungan. Kailangan na po natin mag-out kasi binigyan babala na tayo ng TikTok. God bless po sa bawat isa ang naghahanap ng katotohanan, makakasumpong at nasumpungan nyo ngayon. Jesus Christ is the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me. This is your friend Hensumay. God bless po sa inyo lahat. Kita-kits po sa susunod.